Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jim from Masagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natatigyan natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. This is a weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 24 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kaya ang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng may kapal, siksik digdig, nag-uumapaw ang manumbalik sa inyo. So guys, umpisahan na natin ang laban for the sign of Pisces. Ano ang pinaka-messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap na for today's video? Tingnan natin ha, kung ano ang pinaka-magiging advices for you sa ngayon linggong to. There is Six of Wands, a victory and success. Taray, a Six of Wands sa parang, kumbaga, palapit na ng palapit, no? Kumbaga parang sinasabi dito na makukuha mo na at makakamtan mo yung gusto mo makuha. No? Either baka may inaantay kang messages or something, email or something na magkakaroon ng victory dito or may mga bagay na kumbaga pinagtatrabahuhan mo na ngayon. So sinasabi sa'yo dito na unti-unti mo na siya ma-accomplish. No? At the same time, there is an Ace of Wands, a new beginning coming in for you, no? A new fresh ideas, no? Mukhang magdadagdag ng panibagong ideas to at panibagong eksena nagbibigay sa'yo sa happiness, no? So, additional messages, there's a high priestess. So, there's a hidden agenda and hidden enemies, no? Or sinasabi dito, there's a high priestess, there's an unexpected moment, no? Kumbaga, may biglaang pagbabago or sudden shocking news, no? And of course, there's a hidden agenda or hidden enemies. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na may kandila ako nakikita. My God. Okay, sinasabi dito na mukhang mayroong nagtitirik sa'yo ng kandila dito, no? So, let's see what is additional messages. And of course, there's the Sun card. Kumbaga, magkakaroon ka ng pure positive outcome. At the same time, makukuha mo at malalaman mo kung ano nangyayari behind your back. At the same time, makikilala mo na tong tao na tong may lihim na inggit at may lihim na galit sa'yo. No? Kumbaga, hindi mo alam, tinitirikan ka pala ng kandila, para mamroblema ka, ganon. Or magkaroon ka ng mga struggles. Kumbaga, ginagawa ka ng orasyon dito. At the same time, there's an Eight of Cups. There's a letting go, no? May mga bagay na kailangan mo ng kumbaga ayusin, kumbaga mag-moving on, 'di ba? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na parang hayaan mong dumaloy na yung mga bagay-bagay sa sarili nilang eksena or yung mga bagay na gusto mo makuha, kumbaga, continue what you doing, no? Kumbaga, hayaan mo na lang maging nature yung mga bagay-bagay, mangyari, ganon. And of course, there's a Six of Cups, there's a past person coming back. So, ibig sabihin dito, mayroon taong hindi maka-move on. So, nire-recognize dito that the moving on, and of course, the Six of Cups, ibig sabihin, hindi maka-move on tong tao na to sa'yo. No, either a past person na or ikaw hindi ka pa makapag-move on dito sa person mo. So let's see kung ano tong eksena na to. At the same time, there's a death card. So ibig sabihin dito, there's an ending and a new beginning. So ibig sabihin dito, a transformation. Na mukhang may sisinag na panibagong liwanag sa iyo, no? So what is the Six of Wands? What is the Six of Wands? And of course, there is the Chariot, no? At taking action. So, ibig sabihin dito, kailangan mo mag-take ng action kung gusto mo makuha tong accomplishment or something victory na to, no? So, let's see what is the Ace of Wands. There's a Queen of Cups, an healing. A healing that brings you a new beginning. So, ibig sabihin dito, ito yung kumbaga unti-unti ng nagagamot or something gumagaling sa anumang uri ng karamdaman in all aspects, no? Maraming heartache or heartbroken, heart pain or something na nagbigay sa iyo ng kirot at sakit. So what is the High Priestess? So there's the Moon and the Sun card.
So parang may nakita ko ng the moon and star dito. So, ibig sabihin dito, and of course, the sun card. So, parang possible na there's a lining, no? Lining up. Parang naka-line up lahat ng eksena mangyayari sa'yo ngayon. So, what is the High Priestess? The High Priestess represent the Three of Wands. So, there's a waiting for a result or waiting for a shift, no? May mga bagay na kailangan mong antayin. So, there's a trouble. There's an unexpected trouble. Pero, wag ka nag-expect. There's an information na sinasabi dito na magkakaroon ng unexpected moment. The more na ini-expect mo yung isang bagay, baligtad sa nangyayari. Kaya na, bakit ka nagtataka? Bakit ang ganda ng reading mo? Tapos kabaligtaran. Kasi nag-expect ka. Don't expect too much, T. Masasaktan ka. So, what is the Sun card? Siguro, dahil sa, kumbaga, itong reading na to, kumbaga, inaano sa'yo to, parang pinapaalam sa'yo na hayaan mo dumaloy sa sarili mong mga palad or sa mga mangyayari, yung mga bagay-bagay. Hindi mo pwedeng puwersahin at hindi mo pwedeng pilitin. Parang pagmamahal yan, pag pinipilit mo, masasaktan ka lang. My God, ang lalim ng hugot, no? And of course, there's the Two of Wands, no? There's a two path. So, ibig sabihin dito, there's a decision na kailangan mong gawin. 'Di ba? Kung kailangan both sides, tignan mo kung ano yung disagreement and advantage and disadvantage, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kailangan tignan mo both sides, hindi pwedeng doon ka lang titingin sa isang eksena. Kasi magiging ano ka doon, parang bibit-bingi sa eksena na yon at the same time, matatalo ka at the end of the time. 'Di ba? Kasi, kumbaga, alam mo naman yung, kumbaga, minsan kasi nagbubulag-bulagan tayo, nasa harap na natin ang kasagutan, 'di ba? Dinidedma lang natin. So, what is the Eight of Cups? And of course, there's an Eight of Pentacles. So, ibig sabihin dito, guys, there's, moving on, kumbaga, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, kung ano yung nasa harap mo, di ba? Pansinin mo, di ba? Yun ang punan at, kumbaga, asikasuhin mo. So, what is the Six of Cups and the Death card? So, there's a full card. So, there's a new beginning and leap of faith. So, ibig sabihin dito, kumbaga, magkakaroon ka ng transformation na kung babalik siya, babalik siya. Kung para sa'yo, para sa'yo. So, ibig sabihin dito, kumbaga, bumukas na yung kaisipan mo at yung puso mo na hindi mo na kailangan kontrolin yung isang bagay. Kung babalik siya, naturally, bumalik siya. Ipagdasal mo siya na bumalik siya kung para sa'yo talaga. Kung kapag ikaw magdadasal, wag mo sasabihin na bumalik ka kasi mahal kita, ganito, ganyan. Wag ka magsasabi ng gano'n. Kapag sasabihin mo, kung babalik siya, kung ibabalik mo siya, Ama, kung ibabalik mo siya, ating mga gabay, ibalik mo siya kung makakabuti siya sa akin. Kung hindi siya makakabuti sa akin, kung makakasama siya, ilayo mo na siya sa akin. Ganon dapat. So, there's the full card. A leap of faith. Magtiwala ka sa process and progress. So, what is the Six of Wands and the Chariot card? And of course, there is a Six of Swords, a transition, no? Kumbaga, may transition dito magaganap. Kumbaga, kikilos ka na, gagalaw ka na, kumbaga, bigla ka nag-sink in sa utak mo na kung kailangan mo mag-invest sa sarili mo. At the same time, there's a Strength card. Kumbaga, magkaroon ka ng confidence sa sarili mo, 'di ba? Kumbaga, ito na yung panimula o magsisimula ng panibagong eksena na kailangan mo nang i-motivate yung sarili mo. No? So, and of course, there is a Knight of Swords. Information. Kumbaga, magkakaroon ng mabilis na information dito na, kumbaga, magbibigay sa'yo ng information na, okay, waiting na lang ako, 'di ba? Kumbaga, ganun siya. Kumbaga, biglang tumalas yung isip mo na parang, hayaan ko na lang munang dumating. The more kasi na inaantay ko, the more nagkakaroon ng unexpected moment or hindi natutuloy or delays, 'di ba? Bakit kaya nagkakaroon ng gano'n, no? There's an unexpected. Siguro, it's either that, there's a full of negativity around you. Kasi kapag ganyan nga, nagkakaroon ng unexpected moment, either, kumbaga, marami ka ng negativity. So, ibig sabihin dito, kailangan mo munang mag-release at mag-detoxification. So, ibig sabihin dito, guys, kailangan mo mag-cleansing. And of course, how to cleansing, watch nyo my videos kung how to cleansing para makatulong sa inyo. Kasi may orasyon yun eh. And of course, there's the Sun card and of course, the Two of Wands. And of course, there's a higher fun. There's a lesson learned. Matuto ka na, no? Matuto ka na kung anong landas ang tatahakin mo.
'Di ba? The Two of Wands is a decision. So, kailangan mag-decision ka na. And of course, there's an higher fun by educations that, kumbaga, lesson learned from the past. Wag mo nang ulit-ulitin matuto na matuto, 'di ba? Dun sa mga nakaraan na 'yon. Kasi the more mong binabalik at balikan, at the more na, kumbaga, paulit-ulit mong ginagawa yung bagay na 'yon, may stuck ka doon, 'di ba? Hanggang doon ka na lang, mabubulok ka sa ganung eksena. So, kailangan mag-grow ka. So, what is the Eight of Cups and the Eight of Pentacles? Sorry. So, there is a Nine of Wands, as slow and steady. Hindi ka naman kumbaga, nandun pa rin emotions yung hanap-hanapin mo isang person, diba? Pero yung pagiging, kumbaga, slow and steady, kumbaga yung pagiging focus mo sa trabaho, negosyo, anak buhay mo, doon mo libangin, diba? Kumbaga, mabagal man siyang, kumbaga, makalimutan mo, kumbaga lagi nagsisingin sa utak mo, i-focus mo yung sarili mo sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Kasi at the end of the time, kung talagang para sa'yo yan, para sa'yo yan. So, what is the Six of Cups, the Death card, and the Fool card? And of course, there's Eight of Swords. See, I told you so. You have a fully negativity, negative thoughts, kumbaga negative information or something, diba? Or there's some negative attitudes. So, sinasabi sa'yo dito na you have a fully negativity. So, ibig sabihin dito, kailangan mo talaga mag-cleansing. No? Or sa surroundings, no? Kailangan mo mag-cleansing dyan sa bahay nyo. Baka marami ng nega dyan, maglinis kayo dyan at the same time para makatulong sa inyo, no? So, let's see what is the outcome. Ang outcome is the Two of Swords. 'Di ba? An indecision. Hindi ka pa makapag-decision ngayon. So, ibig sabihin dito, nandoon ka pa sa kasalukuyan na, kumbaga, nasasaktan ka pa at hinahanap-hanap mo pa siya. And because there's an Eight of Wands, there's information. Wow! There's an angel's number, 888. So, ibig sabihin, there's an abundance coming in for you. And because the Eight of Wands represent a fast communication and fast movement. There's an email messages kang matatanggap. So, what is additional messages? What is additional messages? And of course, there's a justice. No? Kumbaga, justice will serve. Huwag ka mag-alala. No? Makukuha mo what you deserve. And of course, there's a Three of Pentacles. Parang tinuturo na ni God kung yung right way mo. No? Kumbaga, yung para saan. No? Para tinuturo dito na kailangan mo makipag-collaborations or teamwork or something na, kumbaga, kailangan mong makipag-coordinate, no? Tinuturo na sa iyo yung landasin or sign, or mayroong hinahatid sa yung signs or synchronicities ang ating mga angel spirit, no? Be listen and be careful. So, let's see what is the Love Oracle card. What is the Love Oracle card? Ang Love Oracle card represent a clock. See? Need time takes time. In time cycles, time to heal and progress, no? Kailangan mo talagang mag-antay. 'Di ba? And of course, there's a coffin. And of course, there's an ending and a new beginning. Ang growth and change. 'Di ba? Baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung bad attitudes mo, either yung bad thoughts mo, no? Kasi there's a negative thoughts, negative attitudes, and of course, negative negative ways, no? Kumbaga, meron kang mga paraan ng, kumbaga, nakakahata ka ng negatibo. And of course, there's a separation. Nagkaroon talaga ng separation dito. I told you so. There's a sadness, missing you, thinking about you. Kumbaga, meron talagang hinahanap ng pusit-isip mo, no? So, let's see what is additional messages. My goodness. Huwag ka mag-alala kung para sa'yo. Maniwala ka na. Oh, bigla siya nagpitik. Tingnan natin. Toxicities. 'Di ba? There's a pattern na kailangan mong alisin. So, ibig sabihin dito, there's a toxic attitude or toxic ways, or there's a toxic surroundings or toxic friends, toxic family. 'Di ba? There's a pattern na, kumbaga, para kang nakakadeda sa mga negativity. Kailangan mong i-wash out yan, ha? So, let's see what is additional messages. Ang galing naman yan, yin and yang. Because there is an alchemy, ancestors, guys. Ginagabayan ka raw ng iyong mga mahal mo sa buhay ng mga yumao, ganon. At the same time, there is information by reunion. There is a soulmate connection or soul ties, or sinasabi dito, meron reconciliation, may balikang magaganap, no? Merong babalik tong person mo. At the same time,
there's an action beginning. Kailangan mo lang kumilos, gumalaw, at kailangan mo lang tutukan yung sarili mo, no? Mag-invest ka sa sarili mo, encourage. No, kumbaga sinasabi dito, magkaroon ka ng confidence sa sarili mo na pagpatuloy mo yung buhay mo. Either na kumbaga inaantay mo siya, 'di ba? You need to take an action for your own. 'Di ba? And of course, there's a beginning that brings you unhappiness. And of course, a wish fulfillment and transformations. So let's see what is additional messages. 'Di ba? Siguro nagkaroon ng separation that because of yung toxicities, no? Siguro dahil sa toxicities na yan, kumbaga pinaghiwalay muna ka o pinagbuklod muna kayo, no? And of course, there's a trouble. Ibig sabihin may gala, may rampa, or may alis ka, or some of you, no? May travel galing sa trabaho mo, or baka may travel ka na mangingibang bansa ka, gano'n. So, let's see what is additional messages. And of course, there's a joy. Diba, at the end of the time, magiging masaya ka, pero hindi isang linggo lang. Char! And of course, there's a workaholic. Pagdating sa negosyo, trabaho, anak buhay, kumbaga, tutok ka dyan. And of course, there's a despondency. Parang nawawala ka sa wish or something, no? Para ka na-anxiety. Iyan mo yan, ayusin mo yung attitude mo. And of course, yung mo, yung sarili mo. So, what is additional messages? Para napapabayaan mo na yung sarili mo pa sa madaling salita. And of course, you're very close to achieve your goal. Napakalapit mo na para maisakatuparan yung mga pangarap mo. At the same time, your commitment is being tested. See, ang relasyon nyo subok na. So, ibig sabihin dito, mukhang sinusubukan ulit kayo ng kapalaran at pagkakataon. No? Marami kayong matututunan dyan. So, let's see what is additional messages. What is additional messages? Angel Spirit Guides. Get more information. Ay, bigyan mo ako na isang pasabog. Angel Spirit. Judgment, no? Ibig sabihin dito baka mukhang nahusgahan mo or something, diba? Parang ganon. And of course, there's a discipline. Yun pa, isa pa yun. Kailangan yung magkaroon ng disiplina and either respect, no? So, what is the Romance Angels? Romance Angel represent free yourself. It's time to take back control of your lives. Ibig sabihin dito, yun nga, mag-invest ka muna sa sarili mo, 'di ba? Pakawalan mo muna yung mga negatibo, yung mga bagay-bagay na, kumbaga, hayaan mo munang bumawi ka sa sarili mo ngayon. So, let's see what is additional messages. And of course, I remember, soul plans and the fated life versus the destiny life. See? Yung soul plan pala is pinagsamang fated life and of course destiny life. Ibig sabihin dito, pinagbubuklod kayo, hindi lang basta-basta. Kasi there's a spirituality involvement dito. No? There's a soul contract here. So, what is additional messages? Hindi lang kayo pinagtagpo at hindi tinadhana. Pinagtagpo kayo at pagbubuklod din kayo ng tadhana. Parang ganon. And of course, there's an awareness, opportunities. And of course, there's a teacher, guardian, no? Meron taong gumagabay sa'yo or tinuturuan ka, no? Sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, marami ka pang malalaman. Itinuturo sa'yo yung tamang pintuan, yung tamang way, no? Para ma-develop mo pa yung sarili mo. At the same time, what is the energy? The Temple of Path, there's a discoveries. Marami ka pang madi-discover at the same time all tied up. No, kung mawala ka sa mga negative thoughts, no? Kumbaga lumabas ka sa comfort zone mo. Parang ganun yung sinasabi dito. So, let's see what is Archangel Michael messages. Take your time to making decision. Bigyan mo ng oras at panahon nung mag-decision ka. Kung ano ba talaga yung magiging decision mo sa buhay mo. And of course, sinasabi dito, your home is protected by angels. So, ibig sabihin dito, protektado naman daw ang iyong tahanan. So, let's see what is Archangel Raphael messages. At the same time, there's an organic food. So, ibig sabihin dito, baka kailangan mo na masusustansya pagkain like food and vegetables, and of course, yung mga gulay, di ba? And expect a miracle. Mag-expect ka ng himala dito. Bigla kang pagagalingin sa lahat yung karamdaman na nararamdaman. So, what is the Jesus loving quotes? Sinasabi dito, guys,
Come to me, all you that labor and heavy laden, and I will give you the rest. Now, Jesus' loving quote said na, kumbaga, bitawan mo na raw yung mga mabibigat na pinagdaanan mo sa buhay, diba? Kumbaga, lahat ng yan, kumbaga, i-release mo. 'Di ba? Lahat ng negative thoughts, mga negativity, kumbaga, sinasabi sa dito, bitawan mo lahat ng mabibigat. Huwag mo nang bitbitin 'yan sa mga susunod na sa susunod na kabanata ng buhay mo, no? Kumbaga, dalihin mo 'yan bilang isang lesson. Pero huwag mo 'yan dadalhin bilang isang kumbaga, bagahe na bibit-bitin mo, 'di ba? Yung parang may puot, galit, no? Kumbaga, sinasabi dito, bitawan mo kung nabibigatan ka na sa mga problema, sa mga bagay-bagay, no? Huwag mong akuin lahat. So, ibig sabihin dito, kumbaga, huwag mong bitbitin lahat ng responsibilidad. Kailangan mo makipag-coordinate at kailangan mo ng conversation, heart to heart talk with your family na kailangan natin makipagtulungan to each other, no? Para to each all of you. Parang gano'n. Kumbaga, sinasabi dito na huwag mong kunin lahat ng obligasyon. Kasi kapag ikaw lang ang umaandar sa eksena, masakit at mabigat yon. So, ibig sabihin dito, dapat lahat kayo ay may mga kanya-kanyang tulong, 'di ba? So, what is the angel's number? There's an 88. See, there's an 888. Tatlong 8 yung pinakita. So, there's an 88. I am wealthy. Talagang bibigyan ka na masaganang buhay dito. You are one of the cups of the prosperous and abundant spiritual life. You will find numerous opportunities for succeed and achievement, all of which bring financial and material abundance into your life. Ibig sabihin dito, it is the time na, no, para pakawalan ng negatibo. And of course, welcome from the successful and of course the wealthy life, diba? Ito na yung magbibigay sa'yo ng panibagong eksena at panibagong pasabog, diba? And of course, there's a step by step. Sige, tingnan natin to. Today, I practice patience. I allow time to fulfill my goals. I understand that wisdom in letting go of control. I know that true value of each situation lies in it is creations, rather than it is the end of the result. Therefore, I allow myself, I allow my life to unfold step by step, hinahabiting each moment to fullest, knowing that my soul is forever rising higher and higher to embrace the light. Ibig sabihin dito, kumbaga practicein mo yung sarili mong habaan ng pasensya na hindi mo agad makukuha kung ano man ang gusto mo. Bitawan mo yung control, bitawan mo yung eksena na yan, i-let go mo. At the same time, matuto ka sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Kumbaga lahat ng bagay ay, kumbaga there's a process and progress, step by step. Diba? Kumbaga, may mga bagay na kailangan na natin i-let go, may mga bagay na kailangan na natin bit-bitin hanggang sa makarating tayo na sa the next step of our life. So, ibig sabihin nito, kumbaga, matuto ka na sa mga pinagdaanan mo. Huwag mo na yung bit-bitin yung mga negatibo, baunin mo ang mga lesson na pinagdaanan mo. So, guys, this reading is a weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 24 for the sign of Pisces. So, Pisces, welcome. Maraming salamat sa iyong magandang reading. And of course, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig, nag-uumapaw, at manumbalik sa inyo. And of course, don't forget, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, comment down below your full name, birthday, and of course, location nyo kung asan kayo sulok ng mundo. Para sa susunod na reading natin, baka energy mo na at gabay mo na at masagap ng ating mga gabay. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!